And sometimes kahit na gumagawa ka ng mabuti para sa kanya or nag-effort ka para sa kanya, hindi niya yung nakikita kasi ang nakikita niya, kumbaga sa 10 magagandang bagay na ginawa mo, yung isang hindi magandang bagay na ginawa mo, yun yung tinititigan niya palagi. And that's causing a lot of sadness, a lot of turmoils, no, as in away, no, sa relationship. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So sa reading na to guys, titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative mga kapixie. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo or yung energy ng person nyo, and pwede rin magkabaliktad ng role guys. So unahin ko to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. I feel empty and hollow inside. I can't open up right now. So itong person mo guys, medyo nag-emo ito, no? Nalulungkot siya, ganyan. And parang feeling niya merong kulang sa kanya, merong missing piece of the puzzle, parang ganyan yung peg ng person mo. So parang meron siyang hinahanap or something, parang may kulang sa kanya na hindi niya mawari guys. Okay, so pero hindi niya ito masabi sa iyo, pwedeng nasasabi niya sa mga kaibigan niya, pwedeng nakakarating sa iyo. Okay, kasi parang feeling ko pwedeng sinasabi niya ito sa kanyang mga kaibigan, sa mga kakilala, kasi pwedeng nagtatanong ito ng mga advice, ganyan, pero hindi niya ito direktang masabi sa iyo kapixie. Alright, tingnan natin what else, kung ano pa yung gustong sabihin sa'yo ng person mo, Taurus. I have many regrets that keep me from moving forward. Marami itong pinagsisisihan. Itong kanyang pagka-emo guys, at saka itong mga pinagsisisihan niya, pwedeng bahagi pa ito ng kanyang past, no? Yung past experience niya, pwedeng sa mga ex niya, pwedeng mga childhood trauma niya, mga pinagdaanan niya nung bata pa siya, mga kapixie. Alright? Marami siyang negative na story na na-register sa utak niya na nagkakos ng fear, ng doubts, nagkakos ng pag-aalangan. Parang marami siyang mga red flag sa isip niya mga kapixie. And itong person na to, parang feeling ko hindi siya makapag-open up sa'yo kasi parang natatakot siya na baka ma-experience niya sa'yo yung mga kinatatakutan niya. Okay? So, marami itong negative emotions din sa kanyang dibdib na nagiging dahilan ng kanyang kalungkutan, guys. And I feel alone and in the dark. Where is my light? So, sabi ko nga sa inyo guys, no, parang medyo nag-emo nga itong person nyo. Pwedeng hiwalay na kayo guys. Pwedeng kayo pa pero lonely sa relationship. Baka meron kayong emotional gap or something. Yung iba baka nga may physical gap pa kayo, baka LDR kayo ganyan, or no contact mga kapixie. Pero definitely guys, this person feels so lonely and alone. Lonely na alone pa. Parang ang feeling ng person mo is hindi mo siya naiintindihan, hindi mo naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan niya, or parang hindi niya masabi sa'yo kung may pinagdadaanan man siya kasi feeling niya hindi mo siya maiintindihan. Okay? So, mga ganong type guys. Comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob dito sa relationship na to. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas guys. Hopeful, no? So there's a hopeful energy dito coming from them na sana maging ma-okay din ang lahat. And feeling ko guys, kayo din ganun, no? Parang hinuhope nyo din, umaasa din kayo na sana maging ma-okay ang lahat para sa inyong dalawa, para sa kanya, maging ma-okay na siya. Kasi syempre, pag okay na siya, mas magiging ma-okay kayo, diba? And kapag okay kayo, mas okay kayo. Mga ganun, okay? So, yeah.
Habang kayo pa mga kapiksi, yung iba nga magkahiwalay na, nagkakabalikan pa, 'di ba? What more ka kung kayo pa, 'di ba? I mean, pwedeng masolusyonan lahat. Eto guys, meron siyang fear. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina na hindi niya ma-open up sa'yo. Yung mga pinagdadaanan niya, hindi niya masabi sa'yo. Kasi natatakot siya na baka hindi mo siya naiintindihan or feeling niya hindi mo siya naiintindihan. At saka, yung fear niya to guys is parang yung mga red flag na nakikita niya. Or yung mga nakita niya before dun sa kanyang past relationship is natatakot siya na ma-experience niya sa'yo, no? Nagets mo ba? Comment down below guys if naintindihan niyo. Pero very fearful itong person na to guys. And lonely, ayan, sabi ko na 'di ba kanina, lonely, I'm so lonely. Lonely talaga itong person mo, mga kapiksi, kaya ito nag-i-emo guys, no? Pwedeng kayo din, no? Parang you feel alone kasi parang kahit na connected kayo, parang disconnected pa rin kayo. Yung iba sa inyo baka kayo yung naghahanap ng jowa, ng partner kasi hindi nyo pa nakikita yung right one para sa inyo. Pero yeah, definitely there's a loneliness here, sadness guys. So tingnan natin, comment down below Leo if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, tingnan natin tong nararamdaman niya sa'yo. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong 500 pesos na discount until July 31. So mag-avail na kayo guys, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para yan sa mga kapiksi natin na nagdudusa dahil sa mga kabit ng mga jowa nila guys. 30% discounts para sa inyo until July 31. So i-avail nyo na habang mura pa mga kapiksi. So, ito yung ating Taurus, kaya in-represent ng Queen of Pens. Ito naman yung ating feelings energy. So, ito guys, nakikita natin na ito yung combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. So, dito guys, mayroon ditong presence ng ay wala pala. So, dito guys, nakikita natin na itong person mo guys, medyo pa-victim mode ito, no? Pa-victim mode siya. Or pwede kasing totoong biktima siya ng kanyang past circumstances, yung kanyang kabataan, yung mga traumatic experiences niya, yung mga negative na stories na nangyari sa kanya in the past. Hindi siya makamove on doon. Kaya doon sa mga relationship niya, parang palagi siyang pa-victim, parang palagi siyang inaapi, palaging iniiwan, palaging meron siyang ganun na assumption na palaging niloloko, palaging iniiwan, ganyan. And doon nagra-rise yung kanyang mga pagdududa, no? If your person is always doubting you, if your person is always jealous, no? Pag palagi siyang nagsiselos, palagi siyang insecure, palagi kanyang pinag-iisipan ng masama kahit hindi naman totoo na ikaw yung gumagawa ng masama sa kanya. That is because natitrigger yung kanyang negative past, no? Sa relationship niyo mga kapiksi. So, dahil ikaw yung karelasyon niya ngayon, ikaw yung tinitira niya, ikaw yung nakikita niya, okay? So, parang your person is always comparing you sa kanyang past, mga kapiksi, okay? And yun yung dahilan kung bakit at saka parang ang hirap-hirap suyuin itong person mo guys. Parang nahihirapan ka na suyuin siya kasi nga pa-victim mode siya palagi. So yun yung mga negative na ugali niya na nagiging dahilan ng mga pag-aaway nyo mga kapiksi, okay?
And sometimes kahit na gumagawa ka ng mabuti para sa kanya or nag-effort ka para sa kanya, hindi niya yung nakikita kasi ang nakikita niya, kumbaga sa 10 magagandang bagay na ginawa mo, yung isang hindi magandang bagay na ginawa mo, yun yung tinititigan niya palagi. And that's causing a lot of sadness, a lot of turmoils, no, as in away, no, sa relationship. And parang nagiging cold ka na rin sa kanya kasi parang hindi mo rin siya maintindihan. Kaya nga siya, yun nga yung sinasabi niya, no, na I feel lonely kasi hindi mo siya talaga naiintindihan kahit na gusto mo siyang intindihin. Kasi medyo may pagka-excite yung emo nitong person mo, mga kapiksi. Okay, kasi nga literal na pwedeng naging biktima talaga siya. Tapos until now, pa-victim mode pa rin siya. Medyo you're trying to be responsible sa relationship, mga kapiksi. Medyo parang feeling ko parang medyo nagiging, I don't know, bipolar. Di ko alam kung tama yung term. Sometimes parang mature siya, sometimes may pagka-immature, ganyan. So depende siguro sa mood niya. So parang kayo naman nahihirapan kayong hulihin, pakisamahan yung ugali nitong person na to kasi minsan okay siya, minsan hindi siya okay, minsan mature, minsan immature. So parang hindi nyo alam kung saan kayo lulugar. Pero malungkot siya, but at the same time masaya din siya. Malungkot siya na nag-i-emo, but at the same time ikaw pa rin yung source ng kaligayahan niya. Masaya pa rin siya sa iyo, kapiksi. Okay? So medyo meron lang kailangan ayusin to sa buhay. Medyo kailangan niyang ma-feel na, may mga trust issues kasi siya. Kailangan niya ma-feel na secure siya sa relationship, mga kapiksi, kasi merong mga trust issues itong person mo. Nasabi ko nga, parang hindi niya nakikita yung magagandang bagay sa inyo at saka dun sa relationship. Ang nakikita niya is puro kanegahan, no? Puro toxicities, puro stress, puro kasi nagbi-build na siya ng mga assumptions So, very toxic, guys. Merong person dito na, merong air sign dito, air element, Aquarius, Gemini, Libra. At saka, one thing to note, guys, is itong person mo, hindi rin siya, parang hindi siya expressive, hindi niya maiparamdam sa'yo kung, hindi siya affectionate, hindi siya, kahit na mahal ka nitong person mo, parang hindi niya maipakita na mahal ka niya. Ang pinapakita niya palagi is galit, or ang palagi mong nakikita sa kanya is galit, inis. Parang yun nga, yung comment down below if naka-resonate kayo, guys. Parang wala siyang nakikita kundi puro kapangitan, puro reklamo, ganyan sa inyo at saka sa relationship. So this will not resonate with all, guys, pero if in case na maka-resonate kayo, comment down below. So it's not that hindi kayo mahal ng person nyo, pero meron siyang personal issues na kailangan niyang i-resolve on their own kasi your person is haunted by their past. Okay, hinahunt siya ng kanyang nakaraan, and yun yung kailangan niyang gawin, yun yung kailangan niyang i-address, kailangan niyang maka-move on from that para kasi nagsasuffer yung relationship niya dahil sa nakaraan niya. Okay, so yeah, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo. May mga relationship subliminals tayo, guys, pwede nyong pakinggan para makatulong sa inyo. Lalagyan natin yung playlist dito, guys, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.